Meron na po tayong breaking news. Ibinahagi ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte sa SMNA News ang resulta ng kanyang hair follicle drug test at ito ay nag-negatibo. Matatandaan na kumasa si Congressman Pulong sa hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-drug test ang mga mambabatas at kumakandidatong kongresista. Ayun. So kitang-kita naman natin, talagang kita mo, syempre kapag ikaw nagpanukala ka, dapat unahan mo. Oo, ikaw lead by example. Oo, kasi meron siyang panukala na gano'n. And ang talagang alam naman natin ang talagang naghamon kay VP Sara ng drug testing, Banateros, si Doc Lorraine, talagang tayo na yan. Nasa Davao pa tayo. Sinabi nga ni Doc Lorraine na kung si Inday Sara ay mapapatunayan niyang nagdadrugs, mag-withdraw siya ng kanyang ano. Natural. Kayo ba? Kung kunyari nag-positive si Inday, syempre ano naman. tingin nyo? Galit tayo sa droga. No way, di ba? Talaga, Tsaka tayo, Doc, I'm sorry. Yeah. Tayo, kaya natin sinasabi yun, dahil sigurado tayo na magne-negative sila. Ito na nga, si Pulong, kung Pulong Duterte, negatibo. So yan dapat ang tinutularan natin. Ito, masasabi natin na si Kong Pulong ay ligtas na sa kapangyarihan ng droga. Qualified na Qualified, pwede mo siyang pagkatiwalaan. Kasi ang taong may lulong sa droga, hindi niya kayang alagaan ang sarili niya, lalo't lalo pa ibang tao, no, na pinagkakatiwalaan sila. Susunod kaya, Doc Lorraine, yung mga kasama ni Pulong sa Kongreso. Kasi si Migs Nograles, nagpa-drug test din Di ba siya. sabay Pero sila? hindi lang po ako sure kung sabay sila, pero kung sabay sila, dapat lumabas na rin yung resulta nung kanya. Pero hindi natin alam kung Pero we thank her, di ba? Magaling. Very good for Migs Nograles. Yun ang importante. Magaling. Kasi kailangan mo patunayan sa taong bayan yun. Kasi representante ka ng taong bayan. So kailangan talaga, when you represent the people, pag hinihiling ng taong bayan na ipakita mo ito, magbukas ka ng iyong libro, magpa-drug test ka, dapat gawin mo. Correct. Pero nagtataka tayo, itong mga ibang congressman, katulad ng mga young guns, ang dami nilang chechi-burechi. Alam mo, sabi ni PRRD, nung lumabas yung cocaine video ni Bongbong Marcos, di ba? Tapos ang sinabi niya, hindi daw, sabi nung nila Balos, hindi daw authentic, di ba? Tapos sabi ni PRRD, with all due respect to yung mga nag-authenticate, the best evidence na authentic yung video na yan is the President's refusal to take a hair follicle test. Yan ang sinabi niya. And worse, of his drug addiction. Yan ang sinabi ni President Duterte. Nako po. Yan, Trillanes left the group. Ano na Trillanes eh. Ikaw ang ano dati kay Pulong eh. Speaking of Trillanes, Coach Oli, di ba, nakita mo naman, ang Iglesia ni Cristo, ang INC, Net 25, nag-expose Doc Lorraine na si Trillanes daw ang nagpapatakbo ng Quadcom hearing na yan dahil pakalat-kalat daw siya at di umano meron daw silang CCTV footages na talagang nandiyan siya. Ang Congress, they're always quick to respond sa mga ganitong kita niyo naman yung kay Colonel, nag-respond kagad sila, press con kagad sila that same day. Pero dito sa sinabi ng ng mga kapatid natin sa INC, hindi pa sila nagde-deny o tahimik pa sila. O kaya talagang alam mo kung bakit, Boss Dada? Mag-e-election eh. Kailangan nila yung INC kaya tahimik muna sila. No. Tsaka yung posibleng rin yan. Hindi yan magsisinungaling ang INC. Siyempre may hinahawakang yan pangalan yan na hindi masisira. No, kaya ako naniniwala ako diyan. China-challenge nga nila, Jay. Parang china-challenge nga nila to deny it. Pag dininay nyo, lalabas yung video. Ngayon, Trillanes, kung may Yagballs, di patunayan. Actually, isa rin yan. Hindi rin siya hindi rin siya umiimik tungkol dyan. Malaking issue yan. Grabe kung yung mga infrastructure projects dito sa Pilipinas, ine-expose ni Yolanda, pati flood control system projects, yung Quadcom. Kaliwat kanan, yung mga na-expose din nila. Na-expose sa kanila ng mga kabulastugan nila. Dapat i-collapse na yung Quadcom na yan. No? Pero alam nyo, manawagan ako sa mga Pilipino. Kung gusto nating maayos ang ating bayan at gusto nyo makaganti sa mga abusado, panawagan nyo sa inyong lugar
sa inyong distrito, sa inyong probinsya, sa inyong syudad. Drug test. Yeah. Lahat. Drug test. Kasi malalaman natin kung sino yung matatakot sa drug test. Malamang-lamang yan, addict yan, or nag-aalaga ng addict pagtakot sa drug test. Oo. Ngayon lang tayo manawagan kasi mag-e-eleksyon. Ngayon lang tayo may kapangyarihan sa kanila. Yan. Ipanawagan natin sa buong bayan. Lagi drug test, drug test, drug test. Kaya ako may tanong kay Ma'am Lorraine. Ano? Siya po ay party list. Ikaw ba ay handang magpa-drug test? Naka-schedule na kami next week. Ayun. Alam mo ba? Oo. Alam mo ba, tapang-tapang ko, no? Magpapadrug test ako, hindi naman ako addict, no? Nalaman ko, ano pala, limang parts pala yun tatanggalin. My God, magkakapoknat ka dyan. Doon ako nainit. Pero Okay para lang sa bayan. Pero isipin mo si Migs, ha? Yeah. Although wala pa yung result niya. Yeah. Nagpa-drug test. Yeah. Sana Migs, yung mga tropa mo dyan, Yeah. Bulungan yung mga mo rin. tropa nyo, yung mga kampo ni Martin, bulungan mo, pa-drug test din kayo para hindi kayo napagbibintangan ng tao. Tsaka Totoo man yan or hindi, pa-drug test kayo. Sundan ko yung sinabi ni Coach Oli kanina, yung panawagan mo kanina, no? Oo. Sa lahat ng mga Pilipino, hanggang sa pinakadulo-dulo ng barangay. Yeah. Kasi yung uso na ngayon ng Facebook alam ko yung mga sa, halimbawa, sa Albay, mayroon yung mga groups, no? Groups. Pwede kayong manawagan doon para makita ng mga kasama ninyo or ng mga politiko dyan sa inyo na nananawagan talaga kayo doon sa mga group ninyo, halimbawa, kung saan mang group yan. Kasi alam ko, lahat ng lugar may, halimbawa, Cavite tuloy, Cavite group, may mga, tayo na mag-initiate. Tayo na yung mag-demand Oo. doon sa mga magre-representa sa atin. Kasi Yan. ano sila mga representatives. Kasi alam mo, napakasakit nung ginagawa ni President Bongbong Marcos na nagde-demand ang taong bumoto sa iyo na magpa-drug test ka pero binabaliwala niya. No, so, yun yung sinasabi ni Coach Oli na going towards an election year na nagpapakabait sila sa ating lahat ngayon. So, ngayon tayo mag-strike. Kasi pag nakaupo na yan, kita niyo naman, Basura mga satanas, na sa no, atin. di ba? Mga satanas na yan. Hindi naman lahat. Yung mga totoong lingkod bayad, hindi ganon. Tsaka ano rin, no? Maanuhin mo rin yung mga congressman, yung iba pang mga politiko dyan na bakit hindi sila nagpapadrug test. Siguro, inaantay lang din nila yung leader nila. Diba? O katulad niyan na congressman, ang leader dyan si Martin Romualdez. So siguro, inaantay nila. Kung kayo naman, Martin Romualdez at Marcos, bilang Ang delikado kasi, kapag ka hindi na tayo nagagalit, kapag ka tinatanggap na lang natin ito, yung outrage na wala na, yung sense of outrage na meron tayong pangulo na lulong sa droga. Siguro lulong siya sa droga kasi hindi siya nagpapadrug test, di ba? Hindi dapat mawala sa atin yung dinidemand natin, yung certain standards, no? Okay. Totoo yan, pag di nagpa-drugs, pali. Pag di Mahirap nagpa-drug test, sigurado, ano yan, positive yan. Yan. Kaya hamon natin sa kahit sa mga senador, lahat na. Ay, sorry ha. Pahamon natin sa mga senador at congressman, kung talagang gusto niyo maniwala ang taong bayan na kayo ay malinis, pa-drug test na tayo. Kasi may kasabihan nga, pag ayaw, May dahilan. may Pag gusto, dahilan. Pag maraming gusto, paraan. Maraming paraan. Yan. Tama yan. Tama. Tsaka hindi kaya yung mga ayaw magpa-drug test, baka may mga hawak silang mga sindikato ng mga Yes. nagbebenta ng droga sa mga lugar-lugar nila. Kaya siguro, kaya ayaw rin nila magpa-drug test kasi baka masagasaan nila. Yeah. Pwede. May punto ka Di ba doon. sabi ni PRRD nung Senate hearing, hindi lang ito problema sa Pilipinas, kundi worldwide, di ba? At saka yung pag inaral nyo yung drug trade, talaga mula sa simula niya nga hanggang doon sa dumating siya sa Pilipinas, mula South America hanggang sa atin, puro krimen yan, puro Yes. karumal-dumal. No? So, Wala namang maganda na iludulot ang droga. Wala. Lahat yan. Bakit Wala. ganun? Bakit sinasabi ni General Marfil na parang ano lang yan, Red Bull lang. Parang Red Bull lang. Parang pang ano lang daw yan. Yan daw Grabe yun, drugs. ano? Pang-energize. Grabe. Pang-energize. Lang daw ng energy. Pinagtanggol pa? Hindi ko maintindihan. Aba, matindi. Bakit pataalam ninyo? parang inano niya, ginastify niya. Oo. Ano yung parang sinabi niya, Hindi masama ang droga. hindi naman lahat dyan gumagamit ay drug addict. Oo. Parang sinabi niya, ginastify niya, sinabi niya, kaya sila gumagamit kasi mahaba yung oras nila. Pang trabaho. So gumagamit So, sila. recreational. So hindi niya ginandahan yung pagkasabi niya. Siguro hindi ganun yung ibig sabihin niya. Pero ang pangit kasi nung med school namin,
PNP, no, Chief Marbil, ang hinihit-hit namin Nescafe, no? Inom lang kami ng kape. Wala kami at saka ba't mo gina-justify at ginaganyan mo pa parang okay siya, 'di ba? Okay siya sa Parang iba. walang parang hindi na siya krimen. Oo. Di ba, Dok, ano? baka kaya nasabi ni Marbil yun dahil nakokontrol niya yung sa kanya. Pwede, no? No? Hindi, alam nyo, mga gosh. partners, lahat ng addict, may dahilan ba't sila nag-a-addict. Correct. So parang dito, sinasabi ni Parang General ganun, Marbil no? na Yeah. kapag may dahilan ka, Okay lang yun. okay lang mag-droga ka. Pero kung wala, masama. Hindi. Pag Si- drugs, masama na yun. Kahit na, Yeah. kaya nga wala yan. Kaya nga pati marijuana dito sa atin, hindi pa legal hanggang Yes. ngayon eh. Kasi droga pa din yan eh. Whether recreational, whether medicinal, hindi pa yan na-approve sa Bawal atin. So, sa batas, General Marbil, bawal po ang droga. Hindi na natin kailangan pang i-justify yung mga different use ng droga o yung mga walang benepisyo yan sa buhay ng Parang tao. inano niya, parang sinofen niya. Parang minimize niya na, ayun naman, mahaba kasi yung oras nila, kaya sila naggaganon. Hindi sila addict. But totoo yun ha, hindi porket user ay addict. Hindi yun, pwedeng user siya. Pero parang sinasabi niya, binibigyan niya ng justification. Di ba? Para pinapagaan. Pinapagaang niya. Grabe hindi. naman kayo sa mga addict, parang ganon. My Alam nyo, Sir Marbil, no? Grabe. Kayo po ay pulis, dapat kalaban po kayo ng mga addict. Di ba? Oo. Hindi dapat ginajustify. Nagpo-promote. Ito pang-boost ng energy. Katulad na lang na, alimbawa, gawin natin, bus driver, gumagamit para may energy para hindi sila makatulog. Oras kasi siya magmaneho. Yeah. Di ba yan din nagiging dahilan para madisgrasya Yeah. yung kanilang mga minamaneho? So hindi po. Basta bottom line here, whatever it is, droga is droga. Bawal po yun, sir. Wala natin Ibig sabihin nun ha, ibig sabihin pag ako'y magulang naman, no, yung anak ko nagmamaneho ng maayos, di ba? Pero may bus driver diyan, no, bus driver na kargado, shabu, di ba? Lumilipad-lipad yung utak. Ano? At saka maraming maraming hindi ito kwento na nangyari lang, maraming buhay ang nawala dahil diyan na mga bata, na mga nanay, may mga mahal sa buhay. Tapos ang sinasabi mo, kasi naman mahaba yung nila. Intindihin na natin. Parang ganun eh. Di ba? Law enforcer ka. Hello. Tsaka Alam mo, first- pagkakasabi- Sige, coach. Alam mo, pagkakasabi niya dyan kasi yung per ora kasi itong mga tao na Oo, ito. ganun, per ora. So, ibig sabihin, halimbawa, ang trabaho mo ay per ora, okay na, intindihin ka namin, mag-drugs sige, ka. mag-drugs ka. Ngayon, at least, kasi kailangan mo makapag-uwi ng pangkabuhayan sa pamilya mo. Para on the side, kung sumabog ka man, mang-rape, Yan. Tama galing pala. to sa pulis. Yeah. My Chief of God. Police, di ba? Chief Kaya- PNP. Police. Grabe, Ay, no? nako. First time ko marinig sa isang general. Kung nung panahon ni PRRD ay pinupuksa ang mga adik. Ngayon, Ngayon, nung nanonormalize. panahon ngayon, tinotolerate na. Yes, At higit pa sa tinonormalize. lahat, pinagtatanggol pa nila. Tingnan nyo sa Senate hearing. Eto, Tingnan nyo yung mga witness dyan. O si yung pinalaya, si Espinosa. Diba? Ang tawag doon? Siya mismo umamin na drug lord siya. Kaya ngayon, talaga natin na kamping-kampi ang gobyerno natin sa mga adik. Kaya pala, yung pagdodroga ngayon, binablog na. Wala naman palang uhuli, okay lang pala yan eh. Hindi pa siguro Kasi per, nakita ni Doc. kasi per ora. Hindi pa ba napanood yun, Doc Lorraine? Ano Yung isang yun? vlogger na binablog niya yung pagdadrugs niya. Tutorial, do. Tutorial Meron siyang drugs. tutorial. Oo. Nagdodrugs, shabu, gumaganon. Oo. Nalakas ng loob ng Bawal adik. yun. Bawal Bawal yun. yun. Pero Sa panahon ni ibig sabihin, PRRD. ganun na nga ngayon. At Ganun saka nakatalama. alam mo, hindi tayo dapat pumayag dyan kasi nakikita natin ang Amerika ngayon. Yung i-google nyo lang, yung YouTube nyo lang, naiiyak ako pag nakikita ko, no? Yung mga bata na America is destroyed because ang sabi ni PRRD, yung analysis niya, no, their government has failed them. Hindi na krimen ang pagdadrugs ngayon. Kahit sa harap ng pulis, may tumitira at may nagbebenta, hindi nila pinapansin. At so, anong nangyari doon? Ang daming nasira. Yung pupuntahan ni Dada sa Amerika,
San Francisco, wala na, no? Portland, Oregon, wala na. Detroit, wala na. Lahat yan, wala na. Makikita mo para sila mga zombie. No? So, gusto nyo, ganyan na mangyari sa Pilipinas? Na nawala na yung stigma, yung bigat, not stigma, but yung bigat ng pagdodroga. Hindi tayo papayag dyan. Kasi ang ipinapasa natin ito sa mga anak natin. And I'll tell you, kahit na isang tao lang sa pamilya ang nagdodroga, sira ang pamilyang yan. Tsaka Dok, may mga bali-balita ngayon na nagmura at dumami daw ang Oh, bigayan ng droga. Yeah. Yeah. Daw, hindi, kung dati lowest 500, ngayon parang lowest 250 na lang ata. Grabe. Tsaka ito pa, dugtungan ko, Jay. May nakausap kasing kaming pulis sa kasama natin, kuya natin, sa Eagles to. Na ngayon iba na. Talagang kumikita daw ngayon talaga yung mga tulak, yung mga nagda-drug trade. Kasi pinabababa nila yung quality. So, ibig sabihin, pag mababa quality, mas marami kikitain nila. Kasi hindi sila gagastos na maagana doon eh. Kaya lang, ang problema doon, yung epekto sa katawan. Kasi yan, mga chemicals yan eh. Oo. Yeah. At saka ano yung social cost nun? May social cost yun. Crime, Yun. rape, pagnanakaw, lahat, no? Lahat yan. So, hindi lang yan personal na may cost yun. Lahat tayo nagbabayad dyan as a country. Yan nga tawag na sakit ng lipunan. Yeah. Sakit sila sa lipunan. No wonder itong si Marbil, talagang masasabi natin na hindi niya talaga kayang i-handle yung peace and order sa Pilipinas. Dito sa statement niya na to, mas lalong lumakas yung yung hinala ko na talagang na-mishandle itong nangyari sa KOJC nung kanilang nung kanilang 16-day na pagkubkob diyan. Yes. Kasi kung ganito isip ng Chief of Police ng PNP na parang nino-normalize na lang yung droga, wala talaga, papunta talaga, drug me to hell talaga yung natin, pupuntahan natin mga Ito, Boss Dada, isa sa mga vlogger na tropa natin, JC De La Cruz World. So, yung kasama natin doon sa kayo, JC. Yung mga dumalaw doon ng mga vlogger, sa Tondo, 150 na lang daw. 150 na lang na. 150. So, ibig sabihin, 150 mo pwede ka nang tumikim. Oo, pwede ka tumira. nang maging Sige, super hingan natin si Doc Lorraine ng kanyang final message. Yeah, no. Pero sa totoo lang, no, nag-uusap lang naman tayo dito, pero wag tayo mawalan ng pag-asa kasi kahit aralin nyo ang kasaysayan, ang totoong puwersa at ang totoong kapangyarihan ng bansa ay ang kanyang taong bayan, lalo na kapag ang taong bayan na yan ay mulat at tumitindig ng matapang at nagkakapit-bisig tayo. United tayo. So, thank you so much, brothers. I had fun. Sa susunod, sa uulitin. So, magtulungan tayo. Ako naman, ang aking final message, mainit na mainit dyan sa Amerika, magaganap yung eleksyon. Yeah. Bukas na tayo, no? Magaganap ang eleksyon bukas. So, yung mga kababayan natin dyan sa Amerika, vote wisely. O, alam naman natin, malaki ang magiging epekto ng eleksyon dyan dito sa atin sa Pilipinas. Marami ang nagsasabi na malakas si Kamala Harris. Pero sa aking live stream, Doc Lorraine, karamihan ng mga Pilipino is rooting for Donald Trump really? Dahil si Donald Trump daw ay kaibigan ni PRD. Ayun. So hopefully daw, In-endorse siya ni Pierre RD. Oo, hopefully daw manalo si Donald Trump para yung mga EDCA sites dito mawala na, and yung pwersa ng mga ng mga kanu dito sa Pilipinas mawala na din. Kaya ayan, good luck sa mga kababayan natin diyan sa buong Amerika, Master Judea. Kaya ako naman, pag-iingat ang aking sasabihin, lalo-lalo na dyan sa mga kababayan natin sa norte, kasi may paparating na naman tayong fact-checker ngayon. Bagong bagyo si Marcy, no? Kaya, dyan sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, kung medyo delikado sa lugar nyo, kayo na po ang mag-initiate na pumunta sa mataas na lugar o sa safe na lugar. Kasi wala na po tayong, parang wala na po tayong maasahan. Tayo-tayo na lang. Kasi iba yung mga sinasabi ng mga leaders natin dito. So, kayo na bahala sa susunod na eleksyon. At sa mga kaibigan natin, maraming salamat. Pasalamatan natin ang bagong Pilipinas dahil bumaba na po ang presyo ng bigas. Presyo ng
Droga. Sinasabi, 150 na lang. So totoo, nagbababaan na po ang mga presyo. Bagong Salamat, bagong Pilipinas.